Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga panawagan na dumaraan sa ating mga puso at isipan. Mga tawag ng tungkulin na pumupukaw sa ating damdamin upang maglingkod at magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi ito simpleng obligasyon, kundi isang marangal na responsibilidad na nag-uudyok sa atin na umarap sa mga hamon ng panahon ng may tapang at puso. Sa ating pagdiriwang ng National Service Week, ating tunghayan ang mga individual na hindi nag-aatubiling maging sandigan sa oras ng pangangailangan bilang mga laang kawal ng ating sandataang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang panahon, lakas, kakayahan at talento. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang kanilang mga kwento, sakripisyo at tapang na patuloy na umuhubog sa ating pagkakakilanlan bilang isang bayan. Ako po si Major Mark Cardenoza at kami ang inyong kawal. Sa kahit alinmang labanan, masasalamin ang giting at tapang ng ating mga kasundaluhan. Ngunit, hindi may kakailang sa paglipas ng panahon, umuusbong, nagbabago at nagiging moderno ang mga hamon na sumusubok sa ating kakayahan. Kaya naman, malaking bagay na patuloy rin nating paigtingin ang ating kapabilidad sa pagharap ng mga posibleng suliranin na ito. Isa sa mga pamamaraan na sinasagawa ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ay ang pagpapaigting sa komunikasyon kabilang na ang paggamit ng mga unmanned aerial vehicles o drones bilang kasangkapan sa modernong pakipaglaban. Lingid sa kaalaman ng nakararami, mayroong isang unit ng puwersa ng laang kawal sa ilalim ng sangay ng hukbong himpapawid ng Pilipinas na siya ring isa sa mga nakatuon sa komunikasyon, partikular na sa paggamit ng mga drones. Ito ang 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit. Ang 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit, sa civilian, ang civilian name niya is Philippine Eaglecom Society Incorporated. This organization started in 1980. It started as a communications group. So kami po ang first batch ng Affiliated Reserve Unit noong 1990. So I joined the Philippine Eaglecom 1990. So isa ako sa mga pioneer para kami ang experimental class ng Affiliated Reserve before. Basically, communications group siya, but when I became Group Commander 2018, I thought of i-evolve to at dagdagan ng drones. Mga magagaling sa drones, medyo nakuha ng reserve unit ko yung mga marunong sa drones. Ang 124th PAF Aru ay hindi lamang bihasa sa pagpalipad ng mga drones sapagkat sila din ay may kasanayan sa quarter battle na siyang napakalaga upang maprotektahan ang kanilang mga kagamitang pangkomunikasyon kung kinakailangan. Since we provide redundant communications, we have to be able to protect our equipments. Otherwise, baka kami pa yung maging dahilan na magka-problema. So ayaw naman namin na gusto namin, just in case mangyari yung ayaw natin mangyari at pinasok yung equipment namin, kaya namin i-defend yung sarili namin rather than calling for backup. So I'm sure pagka may mga sitwasyon na mangyayari, lahat yan busy na eh. I mean, hindi kami papansin. So yung mission namin, mag-fail. Kasi makukuha nila yung calls, makakapture nila yung mga tao. So yung kasi as we do, yung mga repeaters namin are strategically located. Meaning, hindi kami naglalagay ng repeaters sa kung saan naglalagay ang Armed Forces of the Philippines. Because, syempre, yung mga kalaban
natin, pag-aaralan kung sino yung ano malakas na telco. Of course, Globe, Smart, dito, ito mga malalakas na telco. Of course, papatayin nila yan. Of course, para yung strategic instructions, hindi bumaba sa tactical level, di ba? Same thing sa repeater sites. Siyempre, identified nila kung saan ang repeater sites ng military. So, on purpose, hiniwalay talaga namin yung repeater sites namin. So, yung isang repeater namin, nakadalawang lipat na yata kami. Kasi pag nagkabit ang armed forces, kahit isang unit lang ng armed forces nagkabit, nililipat namin. Kasi nga, of course, minsan nasa-sacrifice yung signal, minsan but sabi ko nga, okay lang, dahil ang purpose namin talaga is redundant communications for the AFP. Pag nilagay ko sa same repeater site, pag binomba yun, di kasama rin yung atin. So, parang magiging useless yung redundancy namin. Maliban dito, sila din ang kasalukuyang gumagawa ng mga drones na pwedeng lagyan ng mga payloads. I'm fortunate enough na magkaroon ng mga drone pilots na maaalam, mga enthusiast talaga na from DIY, from sa mga tindahan, pagsasama-samahin nila, makakabuo sila ng drone. And I have 2 reservists who has 3D printers. So kailan pati yung body ng drones, ginagawa nila, yung bakal. So now, actually, meron lang tayong kulang na parts, meron lang tayong kulang na chip na hindi kayang gawin sa Pilipinas. Yun yung ginagawa namin ng paraan. At of course, mabibili mo yun kung o-orderin mo and everything. So para magawa mo yung drone mo. But we're trying to do yung tayo sana yung mismong gagawa. Wala pa akong solution doon sa chips na kailangan, pero yung ibang parts doon, nagawa na namin na solution yung ibang parts ng drones. So, we're trying to develop yung drones na may payload, of course. Mapagamitin sa HADR, mapagamit na pagpandala ng relief goods na which ginagawa na rin namin. Well, in the future, kung kakailanganin, pwedeng mag-carry rin ng kailangan nating i-carry. Bagaman hindi madaling mamuno ng isang grupo, labis naman ang pasasalamat ni Lieutenant Colonel Yabe sapagkat kanyang nasasalamin sa mga nasasakupan ang dedikasyon, disiplina at pagmamahal sa kanilang tungkuling sinumpaan. Kami, we nagtitrain ako na nagtitrain because sabi ko nga, ang aking kasi halo-halo eh. Like, ang hirap kasi mag-lead ng reserve force. Hindi katulad ng regular, paglabas nila ng training, alam nila na kailangan sila sumunod sa commander nila. Sa reserve force kasi halo-halo, may negosyante, may maraming pera, may professionals, may halo-halo. Although sa affiliated reserve unit like mine, piling-pili. Sa amin, before ka makapasok sa unit namin, mag-neuro ka muna sa Biguna. Mag-neuro ka, may drug test ako, National Police Clearance, NBI Clearance. I get all of those clearances kasi to protect Philippine Air Force. Because of course, during peacetime, we do yung mga CMO activities, we help in HADR operations as well. But other than that, it's really more of train in preparation. Sabi mo nga, kung magkaroon ng war, gusto namin kahit papano, kahit na kami ay reserve unit lang, makatulong kami ng totoo sa ating bayan. Hindi sila tumitigil sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan. Kaya naman, sinisigurado nilang meron silang lisensya sa pagpapalipad ng mga drones at patuloy silang natututo hindi lamang sa mga seminars and workshops dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Almost all ng aking drone pilots are CAAP license. Kung hindi man CAAP license, most of them inaayos na yun, di ba? Nag-aano na sila ngayon, kumukuha na ng certification. Kasi nga, nag-ready na ako sa TDO eh. Sabi ko nga, baka kailanganin na kasi konti sa regular force ang marunong magpalipad ng drones professionally. Marunong magpalipad pero yung professionally, yung mga maneuvering, yung mga ganon, hindi pa. So, sabi ko, dapat mauna tayong magpaka-up license and we help the regular force. Ibig sabihin, turuan natin magpalipad. Then, certification, bahala na sila kasi may company yun na kailangan, bago ka isa-certify ka ng isang company, bago ka pwede kumuha ng ka-up license. Parang mga A1 driving school, may ganon eh. Diba? Pero as far as yung
techniques sa pagpapalipad, ordinary drone, FPV drones, lahat kasi alam ng mga reservists ko yun eh. Sabi ko nga, hindi kami magaling, swerte lang siguro ako na isa ako sa mga nauna na nag-introduce ng drone sa Reserve Force. I mean, yung unang lumutan ba? So, naakit ko yung mga drone enthusiasts na sumali sa unit ko. So, you could just imagine na nag-uumpisa yung drone eh, magagaling na sila. Lalo ngayon, mas magagaling na sila ngayon talaga. I have officers and EPs as well na talagang pupunta pa sila sa Korea, sa Japan, para pag-aralan yung drone technology. And they are enthusiasts ng drone. Pero kaya sila pupunta, bukod sa enthusiast sila, they really want to i-share sa atin, specifically sa Armed Forces of the Philippines. Actually, masisipag sila para yung abroad eh. Pero kanya-kanyang bayad yun. Kanya-kanyang bayad. Gusto nila, then sabi ko nga, again, swerte ako ulit. I was fortunate enough noong 2007, napadala ako through our state partnership program, napadala ako sa Kauai, Hawaii to train weapons of mass destruction. Then, ang subspecialty ko that time is communications. That is why yung mga natutunan ko sa comms, since ang EagleCom is really parang communications group eh, talagang tinatry ko i-copy dito. Pati yung mga protocols nila, yung redundant, talagang tinatry ko. In fact, hindi ako maintindihan ng iba. Bakit kailangan ng gano'n? Kasi ang tingin nila sa radyo ngayon, baliwala na. Kasi ang tingin nila ay mga parang baofeng lang. But our radios are encrypted radios. These are digital mobile radio technology. So, ibig sabihin, kahit makuha mo yung frequency, marami pang parameters na kailangan mong buksan bago mo kami maririnig. Otherwise, hindi mo kami maririnig. Ang POC namin, same thing. Parang kailangan mong makuha yung mga parameters ko bago mo maririnig yung conversation. So basically, yung training ko sa ibang bansa, karamihan ng dinadala ko rito, yung mga sinishare ko dito is about radio communications actually. At that time kasi noong 2007, wala pa naman talaga masyado mga drones. Hindi pa naman tayo talaga, wala pa naman mga drones that time. So basically, yung mga natutunan ko from abroad, gano'n. Ngayon, yung mga local trainings namin, yung mga allowed, na kasi pumirma kami ng non-disclosure eh. Yung mga allowed na ipaalam sa other members namin na hindi kinuha yung training, yung mga allowed, we try to share it to them. Every month, meron kaming mastering. Yung mastering namin every month, we do knife fighting and some techniques like, kunyari sa rifle, sa yung mga natutunan namin, yung mga allowed na i-share, sinishare namin kasi ang katwiran namin, hindi naman pwedeng kaming 11-man team lang ang marunong. Dapat yung mga ibang kasama namin, marunong rin kahit paano. Dahil sa kanilang natatanging kakayahan at puso sa serbisyo, hindi may tatangging karapat-dapat silang tumanggap ng parangal bilang Best Affiliated Reserve Unit. Army, Navy, Air Force, maraming magaling na reserve units. It's just that siguro ako, ginawan ko lang talaga ng path. Pag hindi namin trabaho, hindi namin tasking, hindi ko siya pinapakialam. We really specialize on sa mga ginagawa namin. Kasi mahirap kasi gusto mong kunin lahat eh. Dapat talaga meron kang talagang sinusundang path. Ito gagawin namin. Okay. Again, pwede ko sabihin na lucky ako sa mga members ko because 6 years kaming best unit sa Philippine Air Force and 3 years kaming best unit sa buong AFP. So the third time, binigay na rin sa amin yung Hall of Fame award. Pero ang kasabayan noon, hindi daw kami pwede magka-award ng, I'm not sure kung 3 years or 5 years. But actually, sa tingin ko sa mga awards kasi, lahat ng awards na nakukuha namin, it's just part of the, I think it's just part of the practice. But more importantly, ang objective namin is, paano ba kami talaga makakatulong? Yung totoong tulong, hindi yung for compliance. Pag sa tingin ko, hindi para sa amin, I leave it to the others, di ba? Kasi parang focus na ako kung saan kami makakatulong. Mahirap kasi yung mahirap kasi yung lahat gusto mo,
pero hindi ka naman talaga trained for that. Hindi ka naman gano'n. Now, na nakita ko sa communications and drones, talagang sabihin na natin, kung hindi man kami ang pinakamagaling, meron kaming alam. So, yung alam namin yon, itatry namin to convert it into service. Yan, para sa bayan ba? Sabi nga ng wife ko, kung ang serbisyo ko sa armed forces ay negosyo namin, bilyonaryo na raw kami ngayon. Yan sabi ng asawa ko. But really, kidding aside, I am very lucky na I have a very supportive wife who understands what I'm doing. So, pag may affair ang AFP, siya dito sa opisina sa taga-trabaho. So, paano ko binabalance? I really schedule naman yung mga yung mga lakad ko. It's just that, syempre, being a group commander, talagang marami kang engagement sa AFP. Palagi ka papatawag, or kailangan mo ayusin yung papel, gano'n. So, I really, siguro hindi ako nahihirapan because hilig ko to eh. Iba kasi pag hindi mo hilig eh. If sabihin ko sa iyo, you'll have to, sabihin na natin on the average 2-3 times a week kailangan you have to attend to AFP affairs. Siguro kung hindi mo talaga hilig, wala sa puso mo yung magsilbi sa bayan, ang hirap siguro nun eh. Kasi we don't get paid here, di ba? Parang ang hirap siguro noon. Tunay ngang ang serbisyo ng mga laangkawal ay hindi matatawaran at ang tanging hiling ng kanilang mga puso para sa kapwang mamamayang Pilipino ay simple lang. Pagtutulungan, pagkakaisa at pagsuporta para sa ating minamahal na bansa. To all my fellow reservists, siguro, tignan natin kung paano tayo makakatulong sa bayan. We have to have love for our country para maging successful tayong lahat. Hindi tayo pwedeng passive, hindi tayo pwedeng parang, okay lang yan, kaya mo na siya. Hindi pwede. We have to love our country. We have to fight for our country. Mga kababayan, ang laban ng pagprotekta sa ating bayan ay hindi lang laban ng ating kasundaluhan at ating mga reservists. Ito po ay laban nating lahat. Kaya tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong na protektahan ang ating bayan. Maraming salamat po. Sa ating pagbabalik, ating silipin ang ilan sa mga drones na ginagamit at ginagawa ng 124th PAF Aro na siyang itinuturing bilang mga game-changer assets para sa makabago at modernong pakikipaglaban. Mahalaga ang drones sa larangan ng pakikipaglaban dahil nagbibigay ito ng malawakang benepisyo tulad ng mas mataas na kakayahan sa pagsubaybay, koleksyon ng mahalagang impormasyon at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga drone, nagkakaroon ng real-time na pananaw sa mga mapanganib na lugar nang hindi inilalagay sa peligro ang kasundaluhan. Bukod dito, nakatutulong ang drones sa mga operasyong pangmedikal katulad ng mabilis na paghatid ng mga medical na supplies at pagtukoy sa mga nasugatan sa labanan gamit ang mga thermal sensors. Sa aspeto rin ng komunikasyon, nagsisilbing relay ang mga drones upang mapanatili ang epektibong komunikasyon para sa mga puwersa, lalo na sa mga lugar na mahirap marating o may mga hadlang. Very significant kasi as I have attended drone conferences in Japan, in Malaysia, in Korea, there's always this discussion between different countries na how important it is. And even US themselves have said during these conferences na it is the future of warfare. It really is na, well, it's a threat kung gagamitin ng kalaban. So talagang napaka-importante niya.
Personally, ako, ito yung ginagamit ko, yung DJI Avata, which is the first, kasi there's a DJI Avata 2 na. It's a first-person view drone, FPV, na tinatawag nila. And then, you would have to use the goggles, kaya first-person view siya. Oo, kasi you would see, literal bird's eye view, kung ano yung action na nakukuha ng camera ng drone. And then, it's mostly used for our recon, dito sa unit namin. FPVs are usually the faster flying drones. So, mga tight spaces na nakukover niya. And dahil mas maliit siya, and there are some na mas maliit pa din dito, would go into those like small spaces na, and they're fast. So, talagang kung split seconds or seconds na need mo to complete a mission na yung may makuha ka na for your recon, it does its job. Tapos medyo matagal-tagal ng konti kahit pa paano yung battery life. Okay, pag sinabi po natin na, ng mga FPV drones, hindi siya isang klase lang. So marami siyang iba't ibang klase. So meron tayong mga tinatawag na mga cinematic. So ito yung mga drones na ginagamit natin for mga close-up tight shots na pang cinematography worthy. So yung camera na nakasakay sa kanya is capable ng 4K 120 FPS and quality niya is at par dun sa mga GoPro. So meron din tayong tinatawag na mga freestyle na mga drones. Yung mga ito naman, very powerful to mga to. Kaya niyang mag-maneuver very quickly sa ere. It can go upwards ng 100 kilometers per hour. And then, meron din tayong class na tinatawag na mga racing drones. So, ito yung medyo nakakahiligan ko ngayon, yung pagkakarera sa mga drones. Kasi, very siya, pumping ng adrenaline kahit nakaupo ka lang. But, right now, meron tayong class ng drones, mga tinatawag na yung mga malalaking class, hindi pa naman siya X-class, but this is 10 inches wide in diameter ng propellers. And right now, for our purpose here in the military, we're testing its capabilities to carry several kinds of payloads. Right now, meron kaming mga models ng mga iba't ibang klase ng payloads. And ito mga to ay 3D printed. So when we say 3D printed, we design it in CAD or in any 3D software. And then we use 3D printers with appropriate materials like for this one. Ito ay yung mounting actually nitong mga ito. So, this is locally designed. Kami yung gumawa nito. And kumbaga parang it is an original design. And it is meant to allow us to drop the payload kung saan namin siya gustong pahulugin. So, let me just quickly show this. Okay. So, kung makikita natin dito sa magkabilang side na to nakamount yung dalawang sample payloads na to. And we use the radio controller to move, to actuate itong servo, kung tawagin na ito, to release one payload at a time. So, nakadesign siya so that kapag naka-center, buhat-buhat lang niya, then we could switch this to drop the left side, then the other side naman para dun sa kabila. So, during flight, we can control this kung saan, kailan, at paano namin siya pwedeng pahulugin. Sinabi natin na payload ay it's anything na buhat-buhat ng drone. And right now, naka-design siya para buhatin yung mga ganitong klaseng munition. So, itong mga ganito ay pwedeng siguro mga 1.5 kilos kayang buhatin itong ganitong klaseng drone. Kaya niya lumipad ng at least 1 kilometer out mula doon sa controller. At pwede siya actually na kung tapos na yung mission niya, pwede namin siyang katulad ng mga usual na drones. Pag flick namin yung switch, uwi siya mag-isa. So, pero at the same time, meron kami full control sa kanya. So, nakagaggles kami, kaya namin siya i-guide kung saan namin siya mismo gustong papuntahin. And that's the reason kung bakit kaya ng mga ganitong drones na gumawa ng mga precision strikes. So, talagang pinpoint na pag-deliver ng mga payload, kung ano man yung payload na yun. Kanina nabanggit na ginagamit yung drones for reconnaissance. And meron tayong mga small class size na mga drones na meron pa rin siyang ingay pero hindi siya ganun kaingay in the sense na from several hundreds of meters away ay ma-detect mo na sila. So these are quiet enough so that alam mo na nandyan sila kung nandyan na talaga sila. So this can be used for gathering intelligence, visual intelligence, na hindi kaya nung pupuntahan ng actual na tao. So in terms of range,
Yung mga video transmitters ng mga ito ay very powerful. So, kaya nila actually tumagos sa medyo makapal na vegetation or go sa mas malayong lugar na otherwise ay delikado para sa tao. So, yung mga lugar na mahirap pasukin, yung mga lugar na medyo delikadong puntahan, we could actually send drones para tingnan at mag-gather ng intel na visual para sa atin. So, dahil sa yung mga drones na ito, ay kumbaga gumagamit sila ng mga maliit na batteries. It could be a one-way mission para sa kanila. But yung intel ay nasa atin na kasi lahat ng video feed ay naka-record sa goggles. So kahit hindi makabalik yung drone, mura lang yan, madaling palitan, but the intel is nandito na. Si Captain Mercurio at Technical Sergeant Berua ay parehong may mataas na natapos sa pag-aaral. Sa katunayan, si Captain Mercurio ay isang pediatric nurse, samantalang si Technical Sergeant Berua naman ay isang professional forester o mangungubat. Ngunit sa kabila nito, pinili nilang ibahagi ang kanilang kakayahan at serbisyo sa pamamagitan ng pagiging reservist. I have a bachelor's degree in forestry and I have a master's in natural resources conservation. So my background is on mapping and all geospatial technologies, and these are all related to the drones. And siguro 2016 nagsimula ako using drones for our work in forestry, but na-develop yung passion into a hobby. So right now we're using drones for various reasons, and now sinishare ko yung technology na ito with the EagleCom to help promote the use of drones sa mga ibang bagay na pwede pang paggamitan. Before joining the Reserve Force, I was a pediatric nurse overseas in Hong Kong for 6 years in an expatriate clinic there. Tapos umuwi ako for good. And then that was 2014, and then I joined the Reserve Force in 2019 as part of the first drone group that Philippine Air Force Reserve was gonna graduate. So out of 18 members at that time, I'm the only female of that batch. So I graduated in February 7 of 2020 as the first female drone pilot of that batch. I was deployed during pandemic time as a drone pilot, and at the same time, my function as a nurse nung time na yun. Pero in regards to sa aking paninilbihan sa Reserve Force, I feel empowered as a woman sa Reserve Force. Like, yung kung ano mang maybe probably misconceptions na naisip ng public na, oh, babae, but you know, like doing the responsibilities or the actions sa loob mismo ng pagsisilbi is for me very empowering as a woman. Yan siya. Gusto kong, wala na akong maisip hanggang siguro tumanda ako at mag-retire sa pagsisilbi, kundi to be here sa Air Force. Why serve in the military? Because I have something to share. Ito ay isang bagay na, let's say, hindi siya ganun kadaling matutunan. And I have the opportunity to share it with other people. So why not? Ngayon na handun tayo sa stage na nakikita natin na magiging malaki yung gagampanan ng drones sa future ng AFP. So I have something to share. Why not share it? Yung highest honor na kaya mong ibigay sa bansa mo is magsilbi sa bayan. And pagsisilbi sa bayan bilang sundalo is for me, yun talaga yung parang pinaka top tier sa lahat ng uri ng paninilbihan. Kasi cliche man natin sabihin, you give up your life for your country talaga. And ako, I do mean it from the bottom of my heart. Sa kabila ng kanilang kahusayan at kasanayan sa paggamit ng drones, patuloy pa rin nilang hinuhubog ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga trainings sa iba't ibang bansa. Trainings that I have attended one in Malaysia back in 2000. I do go every year on a country to join these trainings, these conferences about drones kasi bilang team leader, gusto ko updated ang knowledge ko about drone warfare. Gusto ko kung anong alam ng ibang bansa, gusto ko alam ko din at para may share ko sa Air Force, may share ko sa AFP. So I will go back, 2022, I've been to the Malaysian one. 2023, I've been to Japan. 2024, I've been to the Korean one. This year, I'm looking forward, hopefully, balik ako ng Malaysia. Sana suportahan nyo yung ating Reserve Force
ang ating AFP sa ating lahat ng endeavors natin. Kasi lahat po kami ay ginagawa talaga yung aming makakaya ngayon ng sa pagpoprotekta po ng ating bayan. To the Filipino people, let's serve our country and let's use our talents. Let's share our talents para na sa ganun ay pare-pareho tayo umangat.